Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Time check tayo, alas 9:02 ng umaga. Wala muna tayong balita ngayon, ano? Try natin bukas na magkaroon ng balita. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa panibagong araw, sa kalakasan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa lahat. Salamat Banal na Espiritu. Salamat Mama Mary for your continuous embrace. Salamat po sa inyong pagkilos sa buhay ng bawat Katoliko sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops natin at mga kaparian, seminarians. Magandang umaga po at happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrants today, October 30, 2025. God bless. Shalom. Ganun din ako sa lahat ng mga couples na nagdiriwang ng inyong wedding anniversary. A blessed wedding anniversary po sa inyo. Sa lahat ng mga tropa po ng Oasis of Love na nakabase sa Cebu City, God bless. At sa lahat ng mga converted pastors, magandang umaga po. Alright, Luke chapter 13, verse 31, hanggang sa musunod. Nang mga sandaling iyon, dumating ang ilang Pariseo at sinabi kay Jesus, umalis na po kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Sumagot si Jesus, sabihin niyo sa asong gubat na iyon, na patuloy ako magpapalayas ng sasamang espiritu at magpapagaling ng may sakit ngayon at hanggang bukas. At sa ikatlong araw ay tatapusin ko na ang gawain ko. Basta kailangan pagpatuloy ko ang aking paglalakbay ngayon, bukas at sa makalawa, dahil sa hindi dapat mamatay ang propeta sa labas ng Jerusalem. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato nyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili nyo, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin nyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Meron tayong tatlong bagay na makikita mula sa mga sitas na nabanggit. Una, mga kapatid, ano ba ang estilo ng kaaway pagdating sa Panginoong Yesus? Una, makikita ho natin yung pananakot. Okay? Anong grupo ito? Pariseo. Alam naman natin ang mga Pariseo, isang grupo ng mga religious people sa panahon ng Panginoon Diyos. Alam nila ang Old Testament, mga mahihigpit ito sa pagsunod sa kautusan. And yet, their hearts are far from God. Mga mahilig po sila magsuot ng maskara. Opo, ito mga Pariseo na ito. Makita mo sa talatang 31, mga kapatid, sabi ng mga Pariseo kay Jesus, umalis na po kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Na normally, kapag ikaw na Katoliko, may gantong banta sa buhay mo, ang unang papasok sa utak natin takot, di ba? Takot. Noong ako po'y bata-bata pa, ay meron akong takot dun sa baril. Kasi kadalasan pag ako'y nananaginip, okay, pastor na po ako nun. May mga pagkakataon na ako'y pastor pa, pag ako'y nananaginip, ako po'y pinapatay sa pamagitan ng baril. At lahat ng tama ako sa ulo. Okay, nagsagigising ako. Tapos, merong isang pagkakataon na ako'y nakadestino pa sa bahagi ng Northern Luzon.
ay merong isang tao na tila nagbabanta sa akin. Okay, nagbabanta. Ito isang mangangaral din dahil hindi niya siguro matanggap yung pagkakaiba namin ng doktrina sapagkat ako ay nag-handle din po ng grupo ng mga pastors nung matagal ng panahon at may mga under ako na pastors from different denominations. Ako yung kanilang presidente na mga nasa 30 piraso na mga pastor coming from different denominations. Siyempre yung leadership natin kakaiba at may mga pagkakataon na meron kaming mainitang diskusyon sa mga doktrina. Alam niyo naman yung mga Baptist, pagdating sa doktrina, ang Baptist hindi ho basta-basta yumuyo ko yan. Oho. Kung debate lang ho, pumapalag po ang Baptist sa anumang klaseng debate. Kasi ang isa po sa mga kalakasan o strengths ng Baptist ay doktrina. Opo. Dumating yung punto na pumunta to sa bahay. Oho, itong mangangaral na to at to my surprise, meron po siyang dalang baril. Dahil tayo ay may mga pagkakataon na nanaginip ng ganyan talagang tinawag ko yung may bahay ko at mga anak ko, pasok kayo dito sa loob. Nando sa labas ng sa labas ng bakuran at tinatawag yung pangalan ko at para naghahamon. Okay lang sana ko maghamon, kaya lang may dalang baril na gano'n. Tinatawag yung pangalan ko. May labas ka dyan. O siyempre, meron tayong takot sa baril Hindi ka sasantuhin di ba? Kung physical physical combat lang, mano-mano, papalag tayo. Pero siyempre kung baril yan, maski na gaano ka kagaling, nakaratista ka pa, okay. Pag yan ang bumanat sa katawan mo, di ba? Isang bala ka lang. Mga kapatid, going back dito sa sitwasyon ng ating Panginoon, sa kabila ng kabutihang ginagawa ng Lord sa mga tao, nagpapagaling, nangangaral, gumagawa ng kababalaghan, at dahil sa inggit ng mga religious people na ito, especially the Pharisees, the Sadducees, the scribes, ang ganti nila sa Panginoon, pananakot Opo. Ano ang naging tugon ng Panginoon Diyos dito sa pananakot ng mga Pariseo? Mantakin mong sinabi niya kay Herodes, asong gubat. Alam mo, pag asong gubat, mapanganib ho yan Nanlalapa ho yan Kung sino man ang kanyang makakasagupa Alam naman natin na may mga tao sa bagong tipan, hindi lang naman ho si Herodes, ang nagtatangka talaga sa buhay ng Panginoon. Di ba? Nung kakasilang pangalan sa Panginoong Yesus, di ba? Sa Bethlehem. Hindi ba't may Herodes din na nagtangkang ipapatay ang Panginoon? Hindi po ba? Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, hindi ho na-accomplish yung bagay na yon. Dito makita natin ang naging tugon ni Kristo doon sa pananakot sa talatang 32 at 33 ay yung kanyang pagpapatuloy. Sabi niya sa talatang 32, sabihin niyo sa asong gubat na iyon, referring kay Herodes na asong gubat, na patuloy akong magpapalayas ng masasamang espiritu at magpapagaling ng may sakit ngayon at hanggang bukas. At sa ikatlong araw ay tatapusin ko na ang gawain ko. Ito mahalaga kapatid. May mga taong magbabanta sa buhay mo bilang Katoliko. May mga pare na hindi nakakalusot sa kamatayan di ba? Lalo na yung mga debatistang pare. Di ba? Alam naman natin yan. Sa Pilipinas, may mga senaryo na ganyan. Nakipagdebate sa isang sulpot na simbahan sa Pilipinas, hindi nila matanggap yung pagkatalo nila ano pong ginagawa ho nila? Gagawa ho sila ng mga pagpatay. Nakakatakot yan sapagkat yung gamit nilang pangalan may Kristong nakakabit. Opo, kaya ho, napakahirap sa isang banda na sa totoo lang, bilang isang normal na tao, pare man yan, obispo o laiko na katulad ni Brad Calix, na
nagsusumikap tulungan ang ordinaryong Katoliko na tumayo sa aral na simbahang Katolika. May mga pagkakataon na makakatagpo ka ng mga taong halangang bituka, mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu Santo, mga taong walang pagmamahal sa kapwa, mga taong nilalabag ang pamantayan ng salita ng Diyos. Ano sagot natin katulad ni Jesus sa anumang klasing pananakot? Ang sagot natin dapat bilang Katoliko ay pagpapatuloy. Katulad ni Lord, sabi niya, magtutuloy ako. Bahala yung asong gubat na yan, referring kay Herodes doon sa verse 31. Mga kapatid, nakakatakot naman talaga sa isang banda. Yung mga pagbabanta sa buhay ng pare, ng mga obispo natin, at sa mga laiko, sa mga CFD na katulad ni Brad Calix na sumasagupa doon sa mga anti-Catholics na patuloy na naninira sa simbahang Katolika. Anong tugon natin? Magpatuloy tayo. Anyway, ang pwede lang naman nila patayin sa ating katawan natin. At talaga namang namamatayan at possible talaga mamatayan. Lahat naman tayo papunta sa kamatayan. Hindi nga lang tayo pwede mamili kung kailan at papaano ka mamamatay. Pero ang bottom line, ready ba tayo? Just in case. May banta sa buhay, magtutuloy ka pa ba? Si Lord nagtuloy sa kanyang misyon, pero ikaw na Katoliko, kung mayroong banta na ba sa buhay, aatras na ba tayo? Mananaig ba yung takot sa atin? Sana hindi. Mga kapatid, ang pwedeng patayin sa ating katawan eh. Yes, mapapatay nila yung katawan ni Brad Calix. Pero yung prinsipyo na ituloy ang laban para sa Panginoon at para sa simbahang itinatag ng Panginoong Yesus, ibang usapan po yun. Sana dumating tayo sa point na hindi natin ikakahiya, hindi natin patuloy ikakatakot sa isip natin na bagamat pwede tayong mamatay at mapatay dahil sa ating pananampalataya, siguro sana pag dumating tayo sa point na yon, hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Na magpapatuloy lang po tayo. Pangalawa, ano po ang naging ganti ng Panginoon sa panggigipit sa Kanya? Ano ang naging tugon sa panggigipit? Talatang 34. Kayo mga taga-Jerusalem, binabato nyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Anong pangalawang prinsipyo makikita natin? Una, kung may pananakot sa ating pananampalataya bilang Katoliko, ang sagot natin dyan, pagpapatuloy. Pangalawa, ano ang naging ganti sa anumang panggigipit sa ating Panginoong Yesus? Ang sagot, pagmamahal. Medyo mahirap yan sa isang banda. Ginigipit ka na, kabi-kabila ng probably employer mo, lalo na yung mga OFWs natin, mga Katoliko sa iba't ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan, nakakaranas ng panggigipit. Yung mga sufferings na hindi naman dapat nilang maranasan. Ginigipit, kinukuha yung kanilang pasaporte para hindi makalabas ng bansa. Hindi binibigyan ng tamang sweldo, inaabuso, at iba pang bagay. Tayo bilang Katoliko, maraming panggigipit ang ginagawa sa mga kaparian natin. Panggigipit ng ibang grupo na hindi na lang sila manahimik eh. Hindi po ba? Napapansin nyo naman siguro yan. Kabi-kabila ang panggigipit sa Katoliko gamit ang social media. Ano dapat ang tugon natin dito mga kapatid sa isang banda? Pagmamahal. Binanggit dito ng Panginoon maraming beses ko na kayong gustong tipunin. Okay.
at alagaan. Ito yung plano ng Lord eh. Gaya ng isang inahing manok. Yung bang feather ng babae na manok na may mga anak sa kanyang pakpak sa ilalim, nandun yung mga maliliit, yung mga chicks. Oo. Pero sa pangatlo, mga kapatid, ano ang hadlang sa tao para hindi maranasan ang pagmamahal ng Diyos? Isa lang, ayon sa talatang 34. Pero ayaw ninyo. Itong rejecting the offer of God for protection. Itong problema eh. Pag nireject ng tao, basically, ang problema ng tao, pride. Di ba? May gustong tumulong sa'yo. Ayaw mo. Ano yun? Pride yun eh. Natandaan natin, hindi naman natin kayang patakbuhin ang buhay sa Pilipinas mag-isa. Darating at darating pa rin tayo sa punto na kailangan mo yung tulong o tabang ng kapwa mo. Estudyante ka, may asawa ka, 'di ba? Nasa abroad ka. Time will come na mangangailangan ka ng tulong sa iba. Ang mahirap na sa atin bilang Katoliko, yung bang utak o yung mentalidad o yung mindset, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Kaya ko na to. Hindi ho. Minsan darating ka sa punto ng buhay mo, nasa dulo ka ng lubid eh. Ano gagawin mo pag nasa dulo ka na ng lubid? Wala ka ng options, ika nga. Hindi ba pwedeng call a friend ka na? O magmamatigas ka pa rin? Maraming tao sa Pilipinas at sa labas ng bansa, hindi nila maranasan ang pag-ibig ng Diyos, especially ng mga Katoliko. Kasi tumatanggi sila sa kahabagan ng Diyos. Lalo na may mga pera, may mga matataas ang pinag-aralan. Dumarating sa punto na hindi ko kailangan si Lord. Hindi ko kailangan ang mga saints. Hindi ko kailangan ang intercession ni Mama Mary. Mga kaibigang Katoliko, nakakahabag po ang inyong sitwasyon. Wala pong ganyan turo ang ating simbahan. Napatakbuhin nyo at maneobrahin nyo ang buhay nyo. Magmaneho ka gamit ang sarili mong lakas. Pera at yabang. Ano resulta nito, kapatid na Katoliko? Huwag mo nang antaying disiplinahin ka pa ng Diyos sa paraang hindi mo kakayanin. Kailangan mo ng tulong. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung tatlong prinsipyo nakita natin mula sa mga sitas na nabasa natin. Una, ang galaw ng dyablo, pananakot sa atin. Anong dapat tugon natin sa pananakot? Pagpapatuloy. Ano ba yung apostolate mo? Ano ba yung ministry mo? Mahal na Katoliko. Saan ka involved na ministry? Magtuloy ka. Maraming problema dyan. Maraming mga paasa na kasama tayo dyan. Okay? Maraming mga pabebe na kasama ka sa ministry. Imbis na tumutulong, nagpapabigat pa sa'yo. Okay? Dumiretso ka lang. Maraming toxic nakasama sa simbahan. Dumiretso ka. Anyway, hindi naman tayo naglilingkod sa ating obispo, sa ating pare. Hindi tayo nagpapakyut. Naglilingkod tayo para sa Panginoon. Pangalawa, sa anumang ganti ng paggigipit sa atin ng iba't ibang sekta na sumulpot sa Pilipinas at mga tatag ng tao, ano ang dapat nating tugon sa kanila sa patuloy nilang panggigipit sa atin kabi-kabila gamit ang social media? Mga taong hindi mapakali na mas mahalaga sa kanila yung kanilang doktrina at yung mga imbentong aral. Anong tugon natin? Pagmamahal. Pagmamahal. Wala tayong magagawa sapagkat yun na yung kanilang namulatan Yun ang itinuro sa kanila ng kanilang mga mangangaral. Anong gagawin natin?
Aawain ba natin sila? Patuloy ba tayo makikipagdebate? May grupo na nakikipagdebate. May mga CFD na. Ako si Brad, bagamat sa CFD tayo, hindi tayo nakikipagdebate. Ang atin po ay dialogue. Sapagkat mas mainam ang dialogue kaysa debate. Ang dulo ng debate, away eh. Sakitan ng loob. Di ba? Mas importante kay Brad Calix ang mapanatili ang relasyon. Bagamat sa una, mahirap talaga na magkasundo. Baka nga hindi nga magkasundo sa dulo. Pero maganda nito, yung mga sekta na yan, natatag ng tao, makita nila na may mga Katoliko pala na ganito. Hindi nakikipag-away sa doktrina. Hindi namimilit. Hindi namumuwersa. Ang gamit pagmamahal. Ang gamit unawa. Ang gamit dialogo. Tahimik. Mabagal na proseso ang dialogo. Pero kapag ang kausap ay bukas, yun lang naman importante. Dapat bukas yung taong kausap mo. Kasi kung sarado yung tao, hindi tatanggap ng paliwanag yan eh. Magsasayang ka ba ng oras sa taong ayaw tumanggap ng paliwanag? Ako hindi ako magsasayang ng panahon dyan. Pero sa mga taong bukas na matuto, na hindi lang Biblia yung pinag-usapan, kundi ang kasaysayan ng simbahan, ng church history, pag-uusapan ng mga church fathers, na hindi ako nawawala ng pag-asa na itong mga mangangaral na ito, kung bibigyan sila ng tamang panahon na mag-search, mag-research, magsunog ng kilay, mahabang panahon na aralin, hindi lang ang Biblia, kundi ang church history, ang church fathers, pag-aralan bakit may mga pastor na mga teologya sa ibang bansa na bagamat napakaraming alam sa Biblia, dumating sila sa punto na niyakap nila ang aral na simbahang Katolika. Mabagal na proseso ang dialogo, pero sigurado sa dulo. Mga kapatid, pagmamahal. Pangatlo, ang mga Katoliko na matagal na sa simbahan. Ako, 1 taon pa lang akong Katoliko na practicing Catholic. I just celebrated my first year anniversary last October 26. 1 taon ako kong Katoliko. Hindi ko pa alam lahat ng pasikot-sikot. Hindi ako nagmamarunong. Bagamat ako'y palabasa na estudyante, ako'y mulat sa doktrina natin. Hindi ako nagmamarunong. Nagsishare lang po ko dun sa pira-piraso na natututunan po natin. Naharinawa, makatulong nga ako ito sa inyo. The only thing na itong mga kapatid nating Katoliko na hindi ma-experience yung galaw ng Diyos sa buhay, etong holy living, etong mataas na antas ng pamumuhay Kristiyano. Alam niyo, ang kaligtasan sa Katoliko, hindi po easy. Hindi tayo katulad doon sa mga Protestante at mga Evangelical. Pananampalataya lang kay Kristo, langit na. Tayo hindi. Mas komplikado ang kaligtasan sa atin. Kasi hindi lang ito pananampalataya sa Panginoong Yesus at sa turo ng simbahan, kundi ito'y pananampalataya at may obedience. Dalawa eh. Pananampalataya at pagsunod. Pagsunod saan? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Na mamuhay ka doon sa tinatawag na state of grace. Na ang sakramento ay binibigyan mo ng pagpapahalaga. Ang tunay na Katoliko ay nabubuhay sa kabanalan. Kaya hindi ako masyadong believe doon sa mga taong nagsasabi, ay, ang dami natin, milyon tayo sa Pilipinas. Ang tanong ni Brad Calix, ano ngayon kung milyon tayo? Ang tanong ko lang sa inyo, ilang porsyento doon sa milyon na yan na pinagmamalaki nyo na Katoliko sa Pilipinas ang nabubuhay ng tama sa harapan ng Diyos? Ilang porsyento sa mga Katoliko na yan na mayroong tamang saloobin sa paglilingkod? Ilang porsyento dyan na hindi kumakabit sa ibang babae? Ilang porsyento dyan
ang tapat na nagbabayad ng buwis nila sa pamahalaan. Ilang porsyento ng mga Katoliko na yan na may tamang relasyon kay Kristo at kay Mama Mary? Ilang porsyento dyan ang humahawak doon sa kabanalan sa buhay? Hindi ba nakakahiya na sasabihin natin, kasama ka sa milyon? Sa numbers, kasama ka? Pero doon sa masakripisyo para sa Panginoong Yesus, hindi mo nagagawa. Wala kang apostolate, pinababayaan mo yung pamilya mo. Hindi ka nga dumadalo sa misa. Wala kang pakialam sa good works. Binabaliwala mo ang isyu ng kabanalan. At hindi mo hinahawakan ng turo na simbahang Katolika. Hindi ba't nakakahiya po yan? At mag-a-assume pa itong mga Katoliko na ito sa Pilipinas ng purgatorio sa dulo. Huwag kang mag-expect ng purgatorio sa dulo kung hindi ka namumuhay ng kabanalan sa lupa. Walang purgatorio sa iyo, kundi kapahamakan sa dulo. Kung wala ka sa state of grace. Mabigat ang kaligtasan sa mga Katoliko. Hindi ito simple na pananampalataya lang, hindi. Ang kaligtasan natin ay it is a lifelong journey. Kaya nga sa lupa gumagawa ka ng kabutihan. Naharinawa doon pag nasa dulo ka na, mararanasan mo yung purgatorio man lang. Pag nasa purgatorio na tayo, tiyak tayo pupunta sa langit. Kasi ang purgatorio isang tiyak na lugar ng paglilinis sa lahat ng Katoliko. Nawala yan ang mga protestante sa ganyang paniniwala. Huwag na natin silang pakialaman. Wala silang doktrinang ganyan. At ang sinasabi ni Brad Calix, exclusive for Catholics. Ba't ako magpapaliwanag doon sa mga kaibigan ko na hindi naniniwala sa purgatorio? Nasarado ang kanilang kaisipan. Hindi ako magsasayang ng panahon sa kanila na magpaliwanag kung hindi sila tatanggap ng paliwanag. I'm just wasting my time. Doon ako sa mga Katoliko na makapatiran na wala masyadong pundasyon na magsasalita ako sa inyo paulit-ulit just to remind you na ganito kakomplikado ang kaligtasan sa Katoliko. Hindi madali ang kaligtasan sa atin. Pag wala kang obedience, sa impyerno ka pa rin. Pag wala ka sa state of grace, mapapahama ka pa rin ang kaluluwa mo sa dulo. Huwag kang magmalaki. Na yung ninuno mo, Katoliko, nagpatayo pa nga kayo ng chapel. Nagbibigay kayo ng malaki sa simbahan. Walang paki ang Diyos dyan. Kung wala ka sa state of grace, huwag kang magmalaki. Kung wala ka sa state of grace, maski na anong gawin mo dyan, kapahamakan pa rin nag-aantay siya sa dulo. Kaya ako po'y namamanhik sa mga kapwa ko Katoliko. Seryosohin nyo. Huwag kayong maglaro sa pananampalataya. Ipakita nating sabay-sabay na yung pananampalatayang hawak mo, kaya mong panindigan. Huwag tayong numero 1 sa mga bisyo. Porket may confession tayo. Pwede ka ma-absolve ng pare, pero uulit-ulitin mo yung kasalanan na parang hindi ka na nakukonsensya. Total, mayroon namang paglapit sa pare. Mga kapatid, alam ng Lord yan, pag pinagluloko mo lang si Lord. Wala kang kawala sa Lord. Nakakatakot yan. Pag namatay ka, haharap ka kagad sa Panginoon. Meron kagad particular judgment. Hindi yan bibilang pa ng ilang buwan bago ka hatulan ng Diyos. Hindi. Pag namatay si Brad Calix, sa araw na to, haharap kagad ako sa Panginoon. Personal judgment kagad yan. At kung ano man ang makita ng Lord sa akin, tatanggapin ko yon. Hindi ka pwedeng magrarason ka pa. Anong rarason mo sa Diyos? Wala ka irarason. Kaya nga napakabuti ng Lord Buhay ka pa. Nandito ka pa sa lupa Humihinga ka pa ba't di na natin ayusin ang buhay natin? Ba't di natin ayusin ang buhay natin?
hanggat buhay tayo. Para yung pinapangarap mo na purgatorio, at least, papunta ka ron. May katiyakan ka sa iyong sarili sapagkat namuhay ka na maayos sa lupa. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At yung inaasam nating langit, ay pwede nating maranasan ito, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon. Alright. Maraming salamat sa Lord sa opportunity. At doon po sa mga kapatid nating Katoliko na hindi seryoso sa pananampalataya, magsilbing babala ito sa inyo. Hindi ako nagbibiro. Huwag kayong mangarap ng purgatorio kung hindi ka seryoso sa pananampalataya. Nag-aantay sa iyo kapahabakan sa dulo. Seryosohin mo ang pananampalataya. Hindi ito laro. Kung wala kang paki sa misa, wala kang paki sa good works, hindi ka involved sa apostolate, wala kang sakripisyo para kay Lord, hindi ka namumuhay ng kabanalan, maski pa ang ninuno mo ang nagpatayo ng simbahan, malaki ang binibigay nyo sa parokya, lahat yan, walang kwenta lahat yan. Kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Doon tayo sa pagsunod, kapatid. Hindi lang pananampalataya, kundi may obedience tayo. Matakot ka, haharap ka sa Diyos eh. Huwag kang masyado kang chillax eh. Huwag kang masyadong chill. Kabahan ka, maski papaano. Dapat may ginagawa ka. Ano yung ginagawa? Yung obedience natin eh. Yan yung pagkilos eh. Pero pag ginagawa mo yan, obedient tayo sa Lord, sa kanyang kalooban, kampante ka pag namatay ka. Hindi ka kakabahan. Siyempre, kanya-kanyang ano lang yan eh. Kung mauuna ka ngayong taon may magagawa ba tayo dyan? Wala tayong magagawa. Sa atin dyan, bago man lang tayo pumikit at magpantay yung paa natin, bago tayo makita doon sa kabaong, dapat naka-ready tayo. At dapat paghandaan natin kamatayan natin sa mga Katoliko. Na sana, bago tayo mamatay, nasa state of grace tayo. Hindi man tayo perfecto na buhay sa lupa. Pero yung puso mo na tumitibok para kay Kristo, para kay Mama Mary, at inaalagaan mo yung turo na simbahang Katolika, nabubuhay ka ng may kabanalan, nasa state of grace ka, yan ang titiyak sa atin ng purgatorio. Yan ang titiyak sa atin, kapatid. Now, nasa sayo na yan. Take it or leave it. Nakikinig ka sa broadcast na ito, pero matigas ang ulo mo, anong gagawin ko sa'yo? Wala akong magagawa sa'yo. Kundi ipapanalangin pa rin kita. Na sana dumating ka sa punto ng buhay mo bilang Katoliko na siseryosohin mo na. Kasi pag di nga po seryoso, delikado eh. Opo. I'd like to challenge you, mga kapatid, para lumalim tayo sa ating doktrina. May mga nire-recommend si Brad Calix na pwede nyo puntahan sa YouTube, ha? Etong Catholic Crusader ni dating pastor ito ng Jehovah's Witnesses, si Paul San Pablo Alima. Puntahan nyo, ha? Ang factbusters.ph ni Kaburnok, yan. Ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, puntahan nyo po yan. Mr. Curious Catholic, puntahan nyo yan. Maganda yung paglalatag nila ng doktrina natin dyan. Si Bro Wendell Talibong, Pananampalataya Katuwiran. Ang katimpo.ph, puntahan nyo, nasa Facebook yan. Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma. Puntahan po nyo yan. Yung binabanggit ko na pangalan nito, si Bro John Diona, sa mga Bisaya po na kapatid natin, puntahan nyo to, ha? Kasi makakatulong. Siguro napapansin nyo yung pagdating naman kay Brad Calix, para may pagka-pastor yung ating approach sa Katoliko eh. Opo, yun po. Importante kasi kay Brad Calix na balanse. Mura ko sa puso eh. Puso sa puso, yung usapang matino ba? Yun ang gusto ko eh. Opo. Mayroong pastoral effect sa isip at puso ng Katoliko. Doon po si Brad Calix eh.
Yung bang aalalay sa inyo sa ating journey. Opo, doon po tayo. Kung nais nyo akong kausapin patungkol sa ilang mga issue ng buhay, pananampalataya, doktrina, willing naman ho tayo. Wag lang debate ha. Oo, kasi pag alam kong debate yan, hindi ho, wala akong time dyan. Pero kung gusto nyo yung matinong usapan bilang may asawa ka, may anak ka, paano gagawin, magsasuggest tayo ng ilang mga biblical principles at makikinig ako sa inyo at tatapusin ko sa panalangin ho. Yun lang ho yung pwede kong gawin sa inyo. Na always reminds you na dapat tayo maging matino na Katoliko. Na-involved tayo sa gawain ni Lord. Meron tayong sacrifices bilang mga Katoliko. Importante sa atin yan. Opo. Sige, wala tayong balita ngayon, ano? Bukas, Lord willing, meron tayong balita. Ingat lang ho kayo doon sa mga maagang pupunta sa mga sementeryo. Oho. Maganda pag-usapan din natin minsan yan bukas, no? Bakit ba tayo nagtitirik ng kandila, no? Siguro yun ang gagawin natin bukas. Bakit ba tayong Katoliko, nag-aantanda tayo pagka napapadaan sa simbahan, pag may nakikita rin ng disgrasya sa labas, at sa mga sementeryo, ba't nag-aantanda tayo? Kasi dikit-dikit na huwi na ano yan Kailangan maipaliwanag sa inyo yan para at least meron kayong confidence, no? Why we do these things, no? Importante po yan bilang mga Katoliko na alam natin, bakit natin ginagawa? Hindi yung sumasabay ka lang sa agos. Pero pag tinanong ka, blanco utak mo, wala ka masabi kasi hindi mo nga alam ang doktrina Kaya I suggest mga kapatid, magbasa-basa po kayo. May website tayo ang Catechism of the Catholic Church, may website tayo. Disiplina lang talaga ang kailangan natin. Mag-aral tayo, huwag tayong aasa lang sa pari natin. Ang homily kakapiranggot. 20 to 25 minutes lang yung homily. Bitin na bitin po tayo dyan. Kaya kung kayo'y Katoliko na seryosong matuto, huwag lang umasa sa homily ni Father. Magkaroon ka ng personal research. Mag-aral ka. Magsunog ka ng kilay. Importante yan sa Katoliko. Diyan natin pwedeng gayahin ng mga protestante na nag-aaral. Hindi lang nakikinig basta-basta. Nagre-research, nag-iimbestiga. Yan, importante yan. Yan ang pwede ko may recommend sa inyo ng mga ginagawa ng mga protestante. Mahilig sa mag-aral, magbutingting ng mga bagay-bagay para malaman natin. Makakatulong sa atin yan. Sige, tayo manalangin. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Nakita namin 3 prinsipyo dito na imbis na matakot kami, magpatuloy kami sa pinagagawa ng Lord sa amin. Pangalawa, yung sagot namin sa panggigipit ay pagmamahal. Pangatlo, wag kami doon sa wag namin i-reject yung biyaya ng Diyos, kundi magpakumbaba kami. Baba namin sarili namin, wala namang kaming mapapala kung kami matataas yung ere lagi. Masyado kaming ma-pride. Hindi masyadong gagalaw ang banal na espiritu sa buhay namin at ministeryo. Kung mananatili kami sa pride ho namin, tulungan nyo kami. Pinagdadasal ho namin na Santo Papa, Pope Leo XIV, bigyan niyo po siya ng wisdom at pag-iingat sa kanyang mga preparations sa mga talks sa iba't ibang klaseng mga grupo na pumapasyal sa Vatican. Pagpalain niyo po ang aming mga cardinals, mga archbishop, bishops, mga kaparian namin, mga seminarians, at ang mga laiko, lalo na. Kasi kami, frontliners po kami. Kami na mga nagtuturo sa social media, maging maingat kami sa mga mabibitawan namin na salita na sana makakatulong sa body of Christ na ma-strengthen yung kanilang pananampalataya. Praying kami sa aming Pangulo, BBM, bigyan niyo siya ng talino at gabay. I-consider niya ang salita ng Diyos. Nakakapanghinayang sapagkat maraming Katoliko na opisyales na hindi practicing Catholic. Nakakalungkot. Matatalino, may pera, pero wala ata sa listahan nila si Kristo. Hindi aktibo sa simbahan, kaya nakagagawa ng mga bagay na nasa sangkot sa flood control anomalies. Nakakaya. Mga Katoliko ito. Karamihan sa kanila. At kami nagdadasal nga na sana dumating yung punto ng buhay nila, ayusin na nila. Huwag nila antay magpantay pa yung kanilang paa at nasa kabaong na sila. Wala nang tsansa doon.
ang tsansa hangga't buhay, may pag-asa, nagigising. Panalangin namin mga politicians namin corrupt na mga nagnanakaw sa gobyerno. Sana naman makonsensya sila. Nakakaya kasi majority sa mga magnanakaw na to Katoliko eh. At sana nga ho, makita nila yung sarili nila. Hindi pa huli ang panahon para magbago. Lord, nagdadasal ho kami sa apat na aktibong mga bulkan ngayon sa Pilipinas. Kahabagan nyo kami. Hindi lang yung nayayanig yung lupa. Nagdudulot ito ng kamatayan sa mga tao. Kahabagan nyo po kami. At sana hindi lang ito wake-up call sa bawat Katoliko, kundi seryosohin ang pananampalataya. Iba talaga pagka ang kalikasan na ang sisingil sa amin. Ito'y instrumento ng Diyos para gisingin ang aming mga natutulog na mga buhay espiritual. Lord, ako'y nagdadasal po ng inyong kahabagan sa bawat Katoliko na walang pundasyon sa doktrina ng simbahan, mga nagpapabaya, mga ignoranting Katoliko sa Pilipinas. Gamitin nyo kami ng mga converted pastors na magpaliwanag, samahan sila sa kanilang journey. Ang isang bagay lang naman na hindi sila lalago sa pananampalataya ay yung kanilang rebellious spirit, yung kanilang patuloy na pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Kahabagan nyo sila. At kami nagdadasal sa lahat ng obispo at kaparian sa Pilipinas na wag sana silang masasangkot sa imoralidad, masasangkot sa pagnanakaw ng pera ng simbahan, masasangkot sa ibang mga bagay-bagay na ikakasama ng loob ng Diyos, ikakahina ng pananampalataya ng mga faithful. Nagdadasal po kami. Huwag silang masilaw sa kapangyarihan, sa yabang. Huwag silang masilaw sa pera, kundi panindigan nila yung kanilang vows. Nagdadasal ho kami sa bawat pare. Kulang na kulang po ang ratio ng pare sa populasyon ng Pilipinas. Walang gustong magpare. Walang gustong pumasok sa vocation na yan. Nananalangin ho kami na patuloy niyong yanigin ang mga kalalakihan. Excuse me. Na patuloy silang magkaroon ng desire sa mga kalalakihan sa Pilipinas na i-consider ang pagpapare sapagkat kulang na kulang ang mga pare sa Pilipinas. Nagkakaroon ng malawakang shortage. Maraming mga simbahan ng walang pare. Kaya minsan nagre-resultang lumilipat sa protestante sapagkat walang nag-aasikaso sa kanila, lalo na sa mga far-flung na provinces. Walang gustong magpa-assign doon minsan. Tinatamad, tinatakasan ng paghihirap. Sana walang ganon. Mapasa-diocese o religious man sila na klase ng pare, ang maganda rito, yung sakripisyo para sa Panginoon, ang paglilingkod para kay Lord. Lord, I'd like to pray for Ate Mads Rapi sa kanyang panguna sa BEC sa aming simbahan sa Sumag. Bigyan niyo siya ng talino at gabay sa lahat ng kanyang mga leaders. Mag-function sila according sa kanilang giftedness. Ng Banal Espiritu, hinga nila ng kapangyarihang lagi, ng kanilang pagtatrabaho ay para kay Lord at para sa growth ng bawat kapatiran. Ang pamilya ni Ate Mads, patuloy niyong tulungan. Just pray for good health. Ganon din si Kuya Rex Del Rosario Alimpuangon sa kanyang ministeryo. Kanyang pamilya, ingatan niyo ang kanilang plano sa taong ito. Samahan niyo po sila. Magdire-diretso sila sa paglilingkod. Si Alan Janeta sa Hungary bilang OFW. Ingatan niyo po siya, bawal magkasakit para sa kanya. Ang kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ingatan po ninyo. Ilayo niyo siya sa anumang tukso. Na siya magpatuloy sa pagro-rosaryo, makita niya ang galaw ng Diyos sa buhay niya. At patuloy niya ipagbunyi ang Diyos sa kanyang buhay. I just pray kay Ruel Ababon, Jumauas. Samahan niyo po siya. Hindi ko alam laman ng puso niya. Kung anong kanyang intentions. Pero ako'y nagdadasal ng wisdom. Magandang kalusugan sa kanyang entire family. Patubayan niyo po siya. Makita niya ang galaw ng Diyos sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po'y napakabuting Diyos. Pinapanalangin ko ang kapatid na Lenny Posada sa kanyang gawain, sa kanyang pamilya. Ingatan niyo po siya. Patuloy siyang gamitin sa inyong ubasan.
Salamat sa kanyang pagmamahal sa akin, sa aking pamilya. Salamat po sa kanyang patuloy na pagdadasal at unawa. Patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan at pag-iingat sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. At sana nga po, at ang iba pang mga kapatid na makakapakinig ng broadcast na ito ay manatiling tapat kay Kristo. At mabalansin namin ang buhay namin, ipasa Diyos ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, bahala na kayo sa aking pamilya. At sa kalooban niyo sa akin, sa Oasis of Love, I just pray, bigyan niyo po ako ng kapanatagan ng kaisipan. Bahala na po kayo, Panginoon Diyos. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat. Just want to thank you. Thank you so much, Mama Mary, for your intercession. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po. We would like to offer these prayers in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, salamat sa panahon ay binigay ninyo. Pakishare lang po yung ating video, mga kapatid. Kung may time kayo, pasyal kayo doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV ni Brad Calix. Opo. Gusto ko lang batiin ang lahat ng mga obispo sa Pilipinas at yung aming obispo sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop. At sa lahat ng mga kaparian dyan sa Katedral, God bless. Siyempre, yung aking pinakapastor, yung aking pinakatatay, dito sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga. Kay Padre Christopher at kay Padre Egay, ganoon din sa aming deacon na si Deacon Barbon. At sa aming Pastoral Council sa panguna ni Ate Alvarestan, Ate Malu. Yan, si Ninang. Magandang umaga, Ninang, ha. Opo, sa lahat ng mga opisyalis natin, God bless. At siyempre sa lahat ng mga bumubuo ng CFD sa nationwide, God bless. At sa CFD rito sa Diocese ng Bacolod, sa aming presidente, Bro Christian Paul Gailan, at sa lahat ng mga opisyalis diyan sa Granada, si Bro Herald, sa Talok at sa iba pang lugar. God bless. At siyempre yung ating bagong community, ang Oasis of Love na nakabase sa Cebu City. God bless. Kay Tatay, Tatay Dim Tuaco. God bless. Lim Chua, kung di ako nagkakamali, po, ang pinaka-head servant yan ng Oasis of Love na nakabase sa Cebu. Gusto ko lang invite ang lahat ng mga pastors na kaibigan ni Brad Calix. If you are open, may I invite you sa Oasis of Love 3-day seminar next year. No? Malayo-layo pa ito. I-consider po ninyo, ipag-pray ninyo. 3 araw na personal encounter with Jesus. Yun lang po yung pwede ko sabihin. Tayo po'y batch 89, katatapos lang itong October, na huling bahagi ng October, mga 3rd week. Galing lang po tayo ron at mga nasa mahigit kumulang na 200 po kami. At nakasama ko doon yung mga converted pastors na naging bahagi po ng seminar. At masasabi ko sa lahat ng mga seminars na natin, tayo pastor pa, kakaiba ho ito. Etong pa-seminar na 3-day seminar na Oasis of Love. At sana nga po, pray ako sa mga kaibigan kong pastor na try po ninyo at kami lang bahala sa inyo, sa inyong pamasahe. Opo. At mahalaga lang na i-consider nyo itong 3 araw na seminar na paano nyo ma-encounter ang Panginoong Jesus, kung paano naranasan ni Brad Calix, ay hindi na ho kayo magiging tulad ng dati. May pagbabago sa buhay, dahan-dahan na binabago ng Panginoon Diyos sa patnubay na ating banal na Espiritu. Alright, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Lord willing, bukas meron tayong pagbabalita. At samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Pag-pray nyo kami, ha, kasi sa November 3, tutulak si Brad Calix sa Cebu. At magpupunta ho kami sa iba't ibang bahagi ng Visayas upang magbahagi ng aming kwento bilang mga dating pastor at ngayon ay mga Katoliko na. If you would like to help sa pamasahe, etc., sa magagastusin natin doon, 2 ho kami na mga dating pastor na ngayon Katoliko na, naiikot ho sa Visayas para ho magkwento sa ilang mga kapatiran doon. Just let me know. Nandyan po sa ating
screen kung saan kayo po pwedeng tumulong. Pag-pray po ninyo kami. Isang linggo ho kung mawawala, pero yung broadcast natin, dire-diretso pa naman ho yan. Kasama tayo nandun, ang pagbo-broadcast ay kasabay po natin yan na gagawin. Alright, sa ngalan po na aming obispo na si Bishop Patricio Buson at yung aking parish priest na si Very Reverend Father Duan Torrefranca, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.